Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Maraming mga tao ang nagtatagumpay sa buhay hindi dahil sila'y tamad. Maraming mga tao ang nagdurusa sapagkat madali silang makalimot. Maraming tao ang nagkakamali sapagkat hindi sila natuto. Meron tayong kasabihan sa Ingles, history repeats itself. Ito po yung kwento ng kasaysayan na nangyayari pa rin hanggang sa kasalukuyan. At nakalulungkot, ang katulad na pagkakamali ng nakaraan ay hindi lamang nauulit, kundi na ipapasa hanggang sa hinaharap. Nakalulungkot po yun, sapagkat hindi lamang nangyayari yung pagkakamali o muling nangyayari yung pagkakamali, kundi paulit-ulit na maipapasa hanggang sa iba't ibang henerasyon. Indeed, history repeats itself. At ito ang siyang tinaligsa ni Jesus sa muling pagkukrus niya ng landas ng kanyang mga kritiko, ang mga eskriba at pariseyo. Kaya nga po sa Ebanghelyo, kinumpronta ni Jesus ang kanyang mga kritiko patungkol sa kung ano ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propetang isinugo ng Diyos. Hindi ba't ayon kay Jesus, ipinapatay ninyo ang mga propeta na sugo ng Ama? Kung kaya nga po sa Ebanghelyo at kahit pa sa panahon natin ngayon, ibig pong ipaalala sa atin ni Jesus na huwag na sana pang muling mangyari yung ating mga pagkakamali sa nakalipas. Ibig pong ipaalala ni Jesus na matuto tayo sa kwento at aral ng nakaraan. Nang sa gayon, hindi lamang tayo magdurusa o mahihirapan, kundi kapag natuto sa kwento ng nakalipas, mapuputol ang maling gawa at hindi na maipapasa sa darating na henerasyon. Ito po yung dapat nating tularan. Ito po yung dapat nating iwasan. Iwasan po natin mangyari muli ang sanhi ng ating pagkakasala. May mga tao natitisod, pero pansinin ninyo, natisod, nagpabalik-balik pa. Sapagkat parang nasanay na sa pagkakatisod. May mga tao, nagkamali, hindi na nga po naituwid yung pagkakamali, inulit pa. Kaya nga po ngayong gabing ito, matuto po tayo, hindi lamang sa ating nakalipas, kundi kinakailangan nating matutuhan, saan ba ako nagkamali? Ano ba ang dapat kong itama? Ano ang dapat kong ituwid? At kapag nangyari po yun, babangon tayo mula sa ating kinakasadlakan. Babangon tayo sa ating mismong pagkakamali at pagkakasala. At kapag yun ang nangyari, aahon tayo sa putikan ng pagkakamali. Sapagkat kung hindi po tayo matututo mula sa kwento ng nakalipas, kung hindi tayo matututo mula sa pagkakamali ng nakaraan, tunay ngang sawimpalad ang itatawag sa atin. Tunay ngang sasabihin din sa atin ni Jesus, kawawa ka, hindi ka natuto. Kawawa ka, sapagkat wala kang natutuhan. Kaya nga po, alam nyo ha, napakaganda po talaga ng ating mga pagbasa. Ngayon, simula ng kampanya, ito na naman ako. I think it is my responsibility to guide our people when it comes to choosing our next barangay leaders. Abay, matuto po tayo sa kwento ng nakalipas. Tabi-tabi po ha. Bilang pari, nalulungkot po ako. Kanina po may nadaanan po akong kanto. Nakalatag po yung mga picture ng mga tumatakbo. At bilang taga dito naman, tinignan ko. Kayo unang tumawa, hindi ako ha. Pag ako nabash, kayo tuturo ko. Pero ano po yung observation ko?
Hindi naman nagsisimba tong mga to, ha. Totoo. Totoo. Katabi po ng mga poster, may mga poster din po ng mga kabataan. Hindi naman nasimba to, ha. Tumatakbo. Tahimik kayo ngayon. Yun po yung nakakalungkot. Alam nyo, ha, sa mga kandidato, yung pong pagtakbo, madali po yan. Pero yung maging totoo sa pananagutan, yan po yung mahirap. Ngayon po, no, sa Facebook, ang dami pong nag-aaway. Yung dating magkaibigan, ngayon dahil sa politika, nagkasira. Kaya minsan iniisip ko, ang daming gustong tumakbo, bakit? Para maglingkod. Bakit ganyan yung barangay ngayon? Isang barangay, 40 yung kagawad. Pero bakit wala namang pagbabago? We must learn from the stories of the past so that history will never repeat itself. Sapagkat kapag nangyari po yun, kahit si Jesus, kayang-kaya niya sabihin sa atin, kawawa kayo, sapagkat hindi po tayo natuto. Wala tayong naalala. Madali tayong makalimot. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, nawa ang maging bahagi ng panalangin natin ngayong gabi. Panginoon, tulutan mo ang aming alaala na hindi lamang makaalala, kundi sana lagi naming matandaan at huwag naming makalimutan ang aral ng nakaraan. Nang sa gayon, kapag nalaman namin ang aral ng nakaraan, matututo kaming harapin ang aming kinabukasan. At babangon kami mula sa marami naming pagkakamali, mula sa marami naming pagkakasala. At iwasan sana natin sabihin sa atin ni Jesus, kawawa ka. Hindi dahil hindi ka nagtagumpay. Kawawa ka sapagkat wala kang natutuhan. Amen.